Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6. Ito ang nakasulat. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem. Sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig, hiniling nila kay Isra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Isra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuang tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Isra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matityas, Sima, Anaya, Orias, Hilkias at Maasiyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pidayas, Misael, Malkiyas, Hasum, Hasbanada, Dana, Sakarias at Misulam. Si Israel nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinakatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Isra. Itanaas naman ng mga tao ang kanyang kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa aklat ni Nehemias, Kabanata 8, talata 7 hanggang 8. Pagkatapos, tumayo ang mga tao at ang kautos ay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Heswa, Bani, Serebias, Hamin, Akub, Sebatay, Hodias, Paaseyas, Kerita, Asarias, Osabad, Hanan at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Kapurihan po lagi sa ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Nehemias chapter 8 verses 9 to 12. Habang nakikinig ang mga tao sa sinasabi ng kautusan ay tahimik sila. Sinabi sa kanila ni Nehemias na gobernador, Esra na pari at tagapagturo ng kautusan at ng mga Levita na nagpapaliwanag sa kanila ng kautusan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon sa inyong Diyos. Kaya huwag kayong umiyak. Sinabi pa ni Nehemias, magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan niyo ang mga walang pagkain dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon. At huwag kayong mabalisa dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay magpapatatag sa inyo. Sinabi rin ng mga Levita, tumahimik kayo, huwag kayong mabalisa, sapagkat banal ang araw na ito. Kaya umuwi ang lahat ng tao upang kumain at uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil naunawaan nila ang mga mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Nehemiah, chapter 8, verses 13 to 15. Ipinagdiwang ang pista ng mga tolda. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan kasama ang mga pari at mga Levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga tolda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistaang iyon. Kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo, ligaw man o hindi, mirto, palma at iba pang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Muli po, purihin ang Panginoon sa pagpapatuloy na ginagawa nating pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay sa Nehemiah chapter 8, verse 16 to 18 ang ating pong babasahin. Sabi po dito, kaya kumuha ang mga tao ng mga sanga at gumawa ng kubol sa patag na bubong ng mga bahay nila, sa bakura ng mga bahay nila, sa bakura ng templo ng Diyos, sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig, at sa pintuan ni Ephraim. Lahat sila na bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga kubol at doon tumira. Hindi pa nila nagawa ang ganito simula ng panahon ni Joshua na anak ni Nun at labis ang kasiyahan nila. Araw-araw ay binabasa ni Israel sa mga tao ang aklat ng kautusan ng Diyos mula sa una hanggang sa huling araw ng pista. Ipinagdiwang nila ang pista ng 7 araw at na 8 araw nagtipon sila para sumamba sa Panginoon ayon sa kautusan. So purihin po yung Panginoon, no? Sa pagkakabasa po ng kanyang salita. At dito po natin makikita na yung sobrang kagalakan, no, ng mga tao na nagawa nila yung bagay na ipinapagawa ng Panginoon. At isa po sa napakaganda dito, no, yung araw-araw na binabasa na Israel sa mga tao yung aklat ng kautusan. To remind them, no, kung ano yung mga inuutos ng Panginoon. So lagi po natin tatandaan, yung mga utos pa ng Panginoon ay may kaakibat po ito ng mga biyaya. So napakainam na kapag binabasa po ito palagi, ay andun po na naaalala nila kung ano yung mga dapat gawin, ano yung dapat sundin ayon sa utos ng Panginoon. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.